anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi teka lang, baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang, ano ba ito? Ito kasi sa gabal, sayang yung space. Pag inurong ko dito, tatama sa mata ko yung ilaw. Ay, ganyan na lang. Okay, magsimula na tayo. Anong meron? Chattering wedding dog. Ay, ano to? Woman. Literal na wedding na to. Kasi kanina iniisip ko kung hindi topic ang wedding. Kaya lang may dog kasi. Ito ay loyalty, commitment. Di wedding na talaga kasi maraming meaning kasi itong itong wedding natin. So commitment sila, di ba? Faithfulness, trust, parang ganun lang din. Pero wait lang, pwede rin kasi itong all about agreement. Ito, negotiation, cooperation, partnership. Pero again, more like wedding to. Mapag-uusapan ng all about commitment. Okay? Pag-level up ng commitment into wedding. Sino yung possible ikakasal ito? Babae. And ganun dating. So, sa period na to may engage or diretso wedding na. Depende. May iba kasi na sinisurprise sila. Attend ko noon ng wedding. Yung pala, sarili nila yung wedding. Kala nung babae, attend lang siya ng wedding ng kakilala niya or kakilala ng boyfriend niya. Yung pala wedding na mismo ng babae. May case na ganun So again, kung dito literally engagement pa lang, diretso wedding na nga. Ito, babaeng Libra. Or sabihin natin lalaki nanonood, di kakilala niyang babae yung tatamaan ng wedding, o babaeng Libra na kakilala nyo. So again, pag-uusapan dito, mapag-uusapan pa lang naman,
Pero who knows, depende nga sa usapan. Baka kasi diretso wedding na, isa-surprise daw. So again, depende sa pag-uusapan dito. Pero again, may topic ng chattering regarding wedding. O, yun na lang. Kasi, sabi ko nga kanina, baka hindi wedding. Baka naman career. Kaya lang nakita ko yung dog eh. Yung dog kasi pwede rin daw siyang yung parang pinabantayan mo yung mahal mo sa buhay. So, yun yung naisip ko. Parang yung aso sa amo niya, di ba lagi niya tinitingnan, mahal na mahal niya yung amo niya nung aso. So, again, ang dating sa akin, wedding na talaga yun. Anyways, tingnan natin yung susunod. Dito pala, no? Kasi usually, ang ginagawa ko dito, tas ito, dito. Kaya lang nga sa gabal to. Wala namang mapaglagyan. Nasa ibang table kasi ako ngayon eh. Dito talaga yung original table ko. Ang maganda dito, kita ko yung cellphone ko. Ibig sabihin, madali kong makikita yung arrangement ng cards. Doon kasi sa pangalawang table ko, malaki. Kaya lang, hindi ko makita yung cellphone ko. Madalas. Hindi ko na nakikita yung arrangement ng cards. Hindi na pala nakikita yung cards sa video. Kaya pagpasensya nyo na. Ganun talagang buhay. Walang perfect. Sa ngayon, focus na tayo dito. City House Gamblers. Cross fish. Anong meron? City House Cross fish. Well, kung literal na sugal to, may gamblers kasi, gambling. Sabihin natin nasa loob nitong bahay o building like casino. Talo yan. Wag nang subukan. I-take risk ang luck. More like talo. Basta gambling na nasa bahay or casino or at home na parang pupuntahan na lang yung iba sa inyo sa bahay para tumaya ng ewan ko anong tayaan na form ng gambling. Talo. Basta ganito na lang. Yung iba sa inyo kung mahilig tumaya. Kasi kung building to, di mall. Diba? Mall or any form ng establishment. Huwag na tumaya ngayong period kasi more like talo. Sabagay, meron din naman nasa labas. Diba? Yung pipila ka na lang nasa labas. Nasa labas lang. Nasa labas mismo yung bumibili nung hindi kasi ako naglalaro ng ganyan. Ticket ba yun? Yung i-scratch. Parang nakita kong ganyan, i-scratch. Dati yung ex ko mahilig sa ganyan. I-scratch. Basta ganon. Kung sa labas naman, di ba? Establishment. As in, wala naman sa loob ng building. Yung hindi ka papasok sa building or sa loob ng bahay, nasa labas ka na, sa loob yung pagbibilhan mo. Parang tawag doon
Parang tindahan lang. May tawag doon, nakalimutan ko. Pwede yun. Pero kung nasa loob ng building, like casino nga, nasa loob ng bahay, parang yung mga cards na tulad nito, may tawag doon, tong eats ba yun? Or yung may lalapit sa inyo, pupuntahan kayo sa bahay para tumaya. Basta ganon. Talo yun. More like talo yun. Malaki chance talo. Wag nang isugal. Lalo't may cross dito. Tabi pa ng fish. Sayang pera. Ngayon, ibang case. Yun yung negative yung sinabi ko. Dito tayo sa positive. Positive case. Anong meron? Sabihin natin for some reason existing na tong problem. As in, na-encounter na ng iba sa inyo tong problem. So, in the present, problemado siya. Regardless kung ano yung pinoproblema ng iba sa inyo. Pero, ang good news, mapapalitan ng saya yung lungkot. Bakit? Magkakapera. Kakapera yung iba sa inyo dito for some reason. So, paano yun? Baka wala pa sa din may magbalato sa inyo or maambunan kayo ng grasya. Siguro sinuwerte yung mahal nyo sa buhay. Tapos bigla na lang nanlibre or namigay ng pera or tawag dito, nag-say yes para pautangin kayo or baka sinagot na ang utang nyo or ayun, willing magpautang, basta pera. May pera kasi dito ito gambling or having fun. So ang dating sa akin nga, kung nahirapan na ang buhay ng iba sa inyo, mapapalitan ng saya, magiging comfortable kayo dito or at peace. Kasi nga yung lungkot ay mapapalitan ng saya dahil kakapera or may magbibigay sa inyo ng something like kakasaya nyo, like gift, foods, basta anything na mahahawakan. So yun, ganda thing. More like manggagaling sa family member yung grasya na sinasabi ko, or baka kapitbahay to, all of a sudden bigla na lang namigay ng pagkain, birthday daw ng anak niya or ewan ko sa ganun, kapitbahay or pwede rin may utang yung iba sa inyo. May utang yung kapitbahay nyo or family member, kadugo, kamag-anak, kapitbahay. So, kung utang ang usapan, edi may magbabayad na. Or kayo yung makakabayad na sa kanila. Kasi, pwede rin vice versa. Kung usapang pera, ayun nga, either kayo yung makakatanggap ng pera, or kayo yung magbibigay sa iba. Kasi nga, sabihin natin may utang kayo, babayaran nyo na yung utang nyo. Ito, hoy, loss of money naman. Kaya sabi ko magkakapera. Loss of money. Pero at least nauna na siya. Diba? Nauna siya lumabas kaysa pangalawa.
success, oh. O, after ng loss of money, may success. Pero, tingnan pa rin natin dito. Labas. Uwi. Woman. Teka. Kanina, woman din, no? Ayun. Yung babae, kakasal, no? O may engage woman. Woman ulit, oh. So, again, babaeng librang tatamaan or kakilala niyong babae. Or malapit sa inyo, babae. Lalo na siguro kung libra yon, babaeng libra. Nakakilala. Pwede rin kasing ganun. So, kung di man tumama sa inyo, di dun sa kakilala nyo. Tama na babae. Anong meron? Ito medyo na nag-alin lang ako. Pero at least nasa unahan. Kaya lang wala namang silbi to. Dahil subject lang. Pero at least sa una pa rin siya. Kaysa nandito. Parang ano kasi medyo alinlangan ako. So, ito lang yung positive natin. Ito neutral. Lamang yung negative, ano? Iniisip ko na rin kung paano ko ito gagawin positive. Kung may maisip ba akong positive. Oh my God. So, doon muna tayo sa negative. Teka, iniisip ko nga kung may positive. Ano maisip ko kung ano? Positive. Hindi eh. Kahit anong gawin ko, hindi ko magawa ng positive. Mag-stick na lang tayo sa negative. Wala eh. Ang dami kasi negative. Isa lang ang positive. Ito, neutral pa. Lamang yung lamang yung negative. Yung neutral, di negative na rin yan. Ito lang yung positive. Anyways. Success. Kasi may iba sa inyo na mawawalan ng pera. Or nawalan na ng pera or nanakaw. Ay, nandun eh. Nasa unahan siya eh. Na para bang posible ba? Posible bang mabawi? Sabagay kung ganito naman. Posible nga ba? Mukhang hindi eh. Ito anong gawin ko talaga? Ito pa rin sa negative. Posible bang mabawi or mapalitan? Hindi. Kung may away. Sa babae lang naman yung tatamaan ng reading natin dito eh. Okay? Doon siya medyo alinlangan. Kasi kanina sabi ko may magkakapera eh, di ba? More like lalaki yung magkakapera. Lalaki yung magkakapera, babae yung hindi. Pero mas specific kasi to. So paano mo masasabing specific? Specific or particular sa babae kung may away na nangyari. So kung may away, di na mababalik yung utang. Bawa may iba sa inyo, may umutang sa kanila, babae yung bida, inutangan siya. So sabihin natin librang babae, inutangan siya.
Ngayon, yung umutang sa kanya, nag-away sila for some reason. Ay, hindi na mababalik yun sa ngayon. Sabihin natin nakaschedule yung bayaran ngayong buwan. Mapopostpone yan or who knows, baka hindi na nga mabayaran. Ay, nag-away kasi dito. Kaya nawala ng pera. Or pwede rin pumunta sa mall yung iba sa inyo. Yung babae pumunta sa mall. Ngayon, ang galing nung sales agent. Nainganyo siya dun sa binibenta nung sales agent na product. Ayun, napabili tuloy siya. Kaya lagasan siya ng pera. Pwede rin ganoon. Pero at least, yung success, nagamit naman niya. Diba? Nagamit naman niya yung product kung maganda naman talaga. Kaya lang di naman kasi siya important or badly needed para bilhin agad-agad. So, then the thing, nasayang yung pera sa hindi importante na pangangailangan. Ano pa ba? So again, walang maisip na positive Ngayon, ibang case. Kasi kung malalang away talaga, may physical lang nangyari. Bugbogan. Ang dating kasi dito para wala nang demandahan ay magbabayad na lang ng danyos. O kaya yun, naubos yung pera. Nawala ng pera. Or, overall, yung babae nga lang yung tatamaan ng wedding. So, beware sa period na to kasi parang madalas siyang mawawalan ng pera. Kasi repetition din to Siguro, magiging magastos siya for some reason. Ayun lang. So, sabi sa inyo puro negative. Wala may isip na positive Although, andito tong success. Kaya lang, dami ng negative. Na para bang kahit pilitin, makabawi, mapalitan yung nawalang pera. Laging nauuwi pa rin sa parang umuulit lang. Nalagasan ng pera. Napalitan. As repetition ulit, mauubos na naman yung pera. Pero hopefully, mapalitan ulit. Pero more like, di ba, tawag dito, nalagas pera, napalitan, nalagas ulit. Babae, more like, ganun ang nangyari. Bumalik ulit sa loss of money kahit kapera, Diyos ko. Anyways, 24 minutes na pala. Dito na tayo sa collective reading. Teka, ayusin ko lang yung ginamit kong cards. So, dito sa collective reading natin, i-treat nyo na lang to bilang bonus reading. So ang ibig ko sabihin, in short, ay hindi naman kasi lahat ay tatamaan ng reading na to. So, para lang sa mga masuswerteng tatamaan ng reading, kaya naging bonus reading.
So, kung di man para sa inyo itong magiging reading natin, ay di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Maglalagay naman ako ng ano tawag dito, clue, para makilala nyo kung sino ba yung tinutukoy ko dito. Kayo ba o kakilala nyo o person nyo. Ang laki ng card sa gabal nga to. Ano ba yan? Hindi ko naman maiurong dito at tawag dito, maikli yung cord. Ito maikli ito. So, iniisip ko ano bang klaseng reading to, anong subject or topic. More like relationship, whether nangyari na to or mangyari pa lang, pero more like may revelation na nangyari, at ang revelation ay all about deception. Lalaki yung lalaki yung nag-cheat. Siya yung flirtatious dito at undecided kung sinong pipiliin niya. Yung original ba? O yung pangalawa? Dasan ulit. Dasan. Pero kung lalaki to, more like senior na siya. Senior or established na siya sa career niya. So, pag sinabi mong established, baka mayaman. O kung di man mayaman ay permanent na sa work. Alin man dun yung clue. Ngayon, meron tayong the Sun. The Sun, Two of Cups. Ito. Nine of Pentacles. Oh. Hoy, maganda to. Saka to. Ganda rin naman to. Kasi kanina may confusion dito, 'di ba? Sa Two of Swords. So at first, confused siya. Hindi siya makapili. Dun sa dalawang option niya. Kasi nga, remember, ito ay relationship reading. May cheating na nangyayari. Pero dito magkakaroon na ng clarity Di malalaman na kung sino pipiliin niya. So, sino pipiliin niya? Ito. Yung original. Kasi the lovers to. Two of Cups to na magte-thank you sa universe yung original na finally natakuhan na yung partner niya. Kasi, alam ko may kinalaman din tong Nine of Pentacles sa gratitude. Kaya ako nag-come up sa conclusion na kakabalikan sila. Kasi nga
lalaman na finally noong lalaki kung sino bang mas matimbang, yung original ba o yung pangalawa or other woman. So again, ang pipiliin ay yung original. Ending na pala, napakabilis naman ng reading na yun. Pero tingnan pa natin susunod dito. Bumalik na naman sa 2, Diyos ko. Double 2. Teka. Kaya magalala. I-combine ko yan. So, double 2. Five of Wands. So, meron tayong 2 of Pentacles, 2 of Wands, ito 4 of Cups, 5. Yung double 2 kinlarify ng 5 of Wands. Ang dating kasi sa akin, di ba sabi ko kanina magkakabati. Mas mag-away na naman sila. Dito yung ano Five of Wands. Tingin ko, mag-cheat na naman yun. Yung lalaki. Bakit? Bored siya. Bored na naman. Ganda na sana nung nung pangalawa kaya lang sa pangalawang spread pa lang kasi tayo ngayon pangatlong spread wala na talaga, bumalik lang sa simula. Wala tayong magawa kasi yung lumabas. Maganda kung lagay tayo ng advice. Sabagay may ganyang senaryo talaga. Pagpasaway yung asawa, di siya nagbabago. So mas maganda nga kung maglalagay tayo ng advice. Anong dapat gawin. Pero sa case na to, babasahin ko na lang para mabilis. So, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, advice na to, general advice at predictions sa period na to regarding dito sa collective reading natin or bonus reading. Dasan ulit 3 beses pinakita yung dasan diba? Yung kanina may dasan, ito dasan din, ito dasan na naman. Ito maganda success lies ahead if you keep to the path. Ito maganda rin. The Lovers. Celebrate the love in your life. Pangatlo. Magician You can make your imagination real. Magko-combine natin tong tatlo. Parang repetition lang din to. Parang yung kunuwento ko lang din sa loss of money. Pero dito, deception. Pero ang maganda dito sa connection na to,
'Di ba kanina, existing na kasi yung cheating. Tapos magkakabalikan, 'di ba? Tapos ayun na naman magchi-cheat na naman yung asawa niya. Tapos base dito sa tatlong card na to, mukhang magkakabalikan sila ulit. At least happy ending pa rin, 'di ba? Yun ang mahalaga. Success lies ahead if you keep to the path. Celebrate the love in your life. Pero depende rin. Ito naman, you can make your imagination real. Kasi kung ayaw na talaga, diba? Kung ayaw na talaga ng iba sa inyo at siyang siraan ng tiwala nila, ang dating magiging masaya dito, ma-manifest ng babae yung kanyang susunod na new love interest, or who knows, baka yun na talaga yung true love niya, yung manifest pa lang niya na pwedeng magpasaya sa kanya ulit. So depende sa inyo kung gusto pa ng iba sa inyo na magkabalikan sila ulit, kahit na niloloko sila paulit-ulit na lang. Ay yun yung pwedeng mangyari. May chance na ma-manifest nila ulit pabalik sa buhay nila yung babaero nilang asawa kung di nila susukuan. Pero kung ayaw na nila, kasi ayaw na talaga ng iba sa inyo at silang sira ng tiwala nila sa partner nila, ayun nga, yung manifestation dito ay new love interest na maaaring magpasaya sa inyo, or who knows, baka true love na nga yun. May the lovers dito. Kasi choice din kasi to card din to ng choice. Ayun pala kalagay. So depende nga sa inyo ano bang choice nyo. Okay, 37 minutes na pala to. So dahil 37 minutes na to, nalagay tayo ng zodiac sign bago ako mag-end. Lagyan natin ng zodiac sign ng possible partner ng Libra sa reading na to. Teka, ba't baliktad to? So, possible zodiac sign ay Virgo. So, possible zodiac sign ng partner ng Libra ay Virgo, Taurus, Empress, Taurus, kapwa Libra. Okay, or specifically Taurus. Mulit kasi, Taurus. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.